Make your word become our food, O God. Lead us unto a deeper knowledge of you and give us more and more wisdom so we can keep on making the better choices. Be our speaker. Use your servant only as your footstool, but be the speaker, O God. Protect even our loved ones who are not with us right now from all work of evil men, of evil spirits. May they too be blessed by you in a very personal way, O God. So walk in our midst, touch our hearts, heal our infirmities, strengthen our weaknesses, enlighten us, O God. Preside over this activity, lead your people, glorify only your name. In the name of Jesus we pray. Amen. Luke 10:38-42 is our reading. It's a very familiar story, and our prayer is that God will give us fresh insights into this very familiar theme. Luke 10:38-42. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." So may the Lord enlighten us as to the many other meanings of this familiar teaching. So Martha opened her home to Jesus. It was not very usual for a woman to open her house to a man, though that man may be a preacher, because usually teachings would be done in the synagogues and in more public places. So this is something extraordinary that was happening. So Martha opened her home to Jesus, while her sister Mary opened her heart and mind to Jesus. So immediately we are encountering good and better choices here. Not that Martha is doing something bad, but there is something better to do, and we must never miss the opportunity to see them. So Mary sat at the Lord's feet and listened to him. Meanwhile, Martha continued to open her house. In fact, she was now opening the kitchen to Jesus and to all the other people who accompanied him. And Martha asked Jesus to tell Mary to help her. Sa atin po sigurong lipunan ngayon na hindi naman kamangha-mangha itong mga nangyaring ito, but try to reset your time to 2,000 years more or less ago. In some faraway, distant, backward country compared to the progress and cosmopolitan quality of Rome and all the other population centers, Israel was a backwater. So ano po ang makikita natin dito? Kamangha-mangha na isang babae magbubukas ang kanyang tahanan at wala namang binanggit na meron silang tatay doon to authorize it. Probably they were orphans. We don't know about that. But then again, even more revolutionary was Mary sitting with the men. Sa Middle East po, hanggang ngayon, lalo sa Saudi Arabia, dalawa ang sala ng mga may kaya at isa lang doon sa mga walang masyadong pera, dahil iba dapat ang reception area for men and for women. Magkahiwalayan. Kaya yung nagtumpukan ng mga lalaki at nakiupo doon si Mary, masyadong kakaiba yon, revolutionary yon. She should not be there. And what's more, what was happening was that Jesus was teaching. Obviously, he was teaching his disciples or his would-be disciples. So what was a female doing in that company listening? Was she also getting trained to become a teacher?
another revolutionary thought. So, Martha stuck to what was standard, and she went to the kitchen just like any obedient and idealized woman of the time would do. She was preparing food for the men. At si Mary naman ay buong tapang na malagi doon at nakaupo siya sa paanan ni Jesus. This is a way of saying that you're a disciple. In fact, figure of speech na yan to say, I learned at the feet of so-and-so, which was the claim of Paul concerning his education under Gamaliel, that he learned at the feet of Gamaliel. So, Martha was not able to contain herself at pumunta siya sa Panginoon. Sinabi niya na, yung pong kapatid ko, hindi niyo ba yan pagsasabihan na sumama sa akin sa kusina? Maring dalawa ang kahulugan nito. Isa ay para magkaroon siya ng katulong sa kusina. But given the kind of economic means they had, she probably had servants. So what was her main interest was to pluck Mary out of the company of these men and to pluck her of her possible mistake of being there to be taught among the men. At sinabi naman ng Panginoon kay Martha, no, she chose the better thing. Hindi niya po ginudge si Martha na walang kwenta ang ginagawa mo. Obviously, it is good to be hospitable. But when the Lord is there, you have to look for the better thing to do. So in this episode alone, we can have several insights about the characters. First of all, insights about Jesus. Jesus taught women. If I may add a parenthetic word, Jesus taught even women. And Jesus did not needlessly bow to his host, Martha. Napakadali po para sa isang religious leader na maging sunod-sunuran doon sa nagpapakain o nagbibigay ng bahay o nagbibigay ng donation. But the Lord, you see also his conviction to do what was proper, and he did not allow even his host Martha to direct his activity. He did not needlessly allow his office or ministry to be directed by another person, though that person might look on the surface to be a benefactor. And Jesus commended Mary's act and Mary's interest with his teaching. He firmly let Mary stay at his feet to learn. So, yan ang mga makikita natin tungkol kay Lord. What about Martha? Martha, first of all, was open to the work of Jesus. Otherwise, she would have not allowed her home to be receiving so many people. Martha was hospitable. Martha was typical. She did what was good according to the standards of her time, her culture, her environment. Martha wanted to use Jesus also to have her way over Mary. At hindi po yan unusual kahit sa mga panahon na ngayon na mayroong mga tao na ginagamit nila yung pastor o yung religious leader para makapag-prevail sila sa iba nilang family members. Pastor, sabihin mo naman sa asawa ko, sabihin mo naman kay ganon, sabihin mo kay ganyan. Yung kung pwede nila i-manipulate yung kanilang mga spiritual leaders, gagawin nila. Martha also wanted to limit Mary to what was good, to the same good that she assigned to herself. Martha had an idea what was good for Mary and for others. We are not saying na kontrabida yang si Martha, ha? She did what was good. Mary, however, was interested with learning from Jesus, definitely not from her sister at this time. Mary was interested with learning the better thing, and she made the decision to go for the better thing. She risked the disapproval of Martha, her sister, who obviously must have been the older one, and Mary won the approval of Jesus. Though, initially, she risked the irk and disapproval of her own sister. So kung ilan po yung kwento, ano kaya ang maaari niya na maituro sa atin sa mga panahong ito? Sa inyo po na mga nagbubukas ng inyong tahanan sa gawain ng Panginoon, sa inyo na mga naglilingkod sa iba't ibang capacity for the furtherance of God's kingdom, when you open your home to Jesus, do not miss out on the better thing. Hanggang ngayon po, nalulungkot ako para sa ilang tao, at isa dyan I specifically remember, who was very hospitable to our work. Yung mga pagsisimula ng mga gawain natin, napaka-hospitable. This person would open the house and host everybody, but would always be very busy at the kitchen. So balik-balik sa kitchen, sa sala, balik-balik sa kitchen, sa sala.
Kaya nag-grow na lahat yung mga taong doon lang nakakilala sa Panginoon sa kanyang bahay, naiwan na siya at lahat, at hanggang ngayon, kung siya ay a-attend ng spiritual activity, dapat mo pa rin ilagay sa evangelism class. And I'm talking about mga 15, 17 years ago. Kasi nga hindi nag-grow yung tao dahil siya yung host. Naging abalang-abala sa pagiging mabuting host. At hindi nga masama yun, pinaulit-ulit natin yan, pero nalugi siya because she missed out on the better things. The good things in any Christian gathering may be the fellowship, the meals, and even playing host is a commendable thing. But better things will always include learning, growing in the knowledge of God. Remember that we gather to know God more and to let other people know God more. If there is nothing added to our insights about God, to our relationship with Him, if we did not become closer or we did not see a part of God that we have not seen or appreciated before, then we probably waste our time. Colossians 1:10, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Pag sinabi nila na, wow, very successful ang activity, very successful ang worship, very successful ang anniversary, very successful ang event, ano po yung mga panukat na ginagamit para masabing matagumpay ang isang gawain? In worship service, people who attend and people who organize the worship must all grow in the knowledge of God. So, it is good to attend, but the better thing is to know more about God. Kasi merong a-attend nga, hindi naman makikinig. Nandun nga yung katawan, pero wala naman yung isip. So do not just attend an event, do not just perform a role or a task. Listen to the Word of God that is being preached. Listen to the silent voice of God. Listen to the leading of the Holy Spirit while songs are being sung. Because you know the arts, especially music, singing, even poetry, even dance, can transport our consciousness beyond the objective side of us to that more subjective aspect of our personality, so that we may plumb the depths of God's Word and understand more about God. Kaya mahalaga yung arts, kasi arts transport us from one level of consciousness to another. And it is important to go beyond the philosophical level of religion and feel and know God in another dimension. Kaya mahalaga po, nagbibigay talaga tayo ng attention. In ministry, do not just be a worker, be a learner, and always learn from Jesus. Sasabihin ng iba at naobserbahan nila, and up to a point, agreeable, yung sinasabi nila, mabuti pa daw ng mga ordinary church goer lang sila, sobra silang nabe-bless, pero nung naging singer na sila sa choir, naging instrumentalist, naging worker, naging usher, naging usherette, naging teacher, nabawasan na daw yung blessing. Paano ang sobra na nilang nagiging attention, napupunta doon sa pagiging Martha, imbes sa pagiging Mary. Sasabihin naman ng iba, kung wala namang magmamarta, paano aandar yung sistema? Tama nga naman, pero maglalagay tayo dapat ng limitasyon, how fastidious we would become in preparing and mounting events so that we never miss the opportunity to learn. In other words, kahit ano po ang inyong ministry, lalo't marami kayong mga pananagutan, huwag kakalimutan that you are there as a learner. Kaya nga nung minsan, maraming taon na naiimbita po ang inyong lingkod na magsalita, may mga concert, tapos may mga Christian singers na nandun, at napapansin ko sila, pagka message, hindi sila nakikinig, nandun lang sa likod, kwentuhan ng kwentuhan, tawanan ng tawanan, tapos pag tinawag para kumanta, parang mga anghel-anghel na nagkakantahan, hindi naman talaga nakikinig. And I rebuke them. Yung iba mga kilalang-kilala pa mga singers, sabi ko, nandito tayong lahat as learners. When the word is being preached, you all shut up and listen. Because you are not here as a performer, kakanta ka lang para kumanta, tapos hindi ka naman na-feed. Tatandaan nyo, pagka mayroong isang Christian event, at nag-give lang kayo, pero wala kayo na-receive na spiritual feeding, talo kayo. And you must always assume this humble position of sitting at the feet of Jesus. It's a position of humility. Kung minsan mga speaker, may mga malalaking event, maraming imbitado na mga
May mga pangalan daw ng mga speaker. Tapos wala nang nakikinig doon sa nag-i-speak. Nandun, pinagmemerienda sa isang kwarto, nakakulong doon, kwentuhan ng kwentuhan, lalabas lang para magsalita o mag-perform. And it always disturbs me. Because we never stop learning and we never stop becoming pupils of Jesus. No matter how high your position gets in any religious establishment, we never arrive. We are always and we are continuously learning from the Lord. Kaya pag merong mga ganyan pong mga event, mga kapatid, lagi nyo ipaglalaban na kayo'y makarinig ng salita ng Diyos, makapanalangin, makapanahimik. Huwag lang kayong maging worker. Huwag lang. Kasi kawawa naman kayo na napagod kayo tapos hindi pa kayo na-bless. Tapos sabi nyo, hindi bali, natutuwa naman si Lord dahil nag-sacrifice ako. Hindi niya ikinututuwa yung sacrifice na para lang kayong ginamit. Kasi ang Diyos hindi manggagamit. Pwede ang religion, manggagamit ko minsan. Gagamitin yung tao, imomotivate na mag-sacrifice ka, ibigay mo lahat-lahat kahit wala ka nang napapala. Umaten ka dyan kahit antoking ka, kahit hindi ka na-feed, basta dito ka, member ka dito, pagparami ka sa statistics dito, wala akong pakialam ko na be-bless ka, basta dito ka. You know, religion can become a user of people. Hindi mo alam kung palaman ka lang doon sa mga silyang walang laman, pamparami sa bilang, o talagang gusto kang pakanin. Kasi kung nakakain ka at nakakabusog sa iba, pinipigil ka naman. So ano ba talagang gusto niya? Lumaki ka at lumago, o yung ego niya ang lumaki dahil marami siyang tagapakinig? Kaya mga kapatid, lagi tayong magbabantay because sometimes off-guarded tayo basta't church, basta't religious people, religious gathering. Pero ang pinakamalalaking mga digmaan nga simbahan ng mga pasimuno. Diba? Ang mga pinakamalalaking mga pahirap sa tao, relihiyon ang may kagagawan. Kaya hindi ko mo relihiyon tatanggapin mo na lang. Dapat ginagamit natin lagi ating isip sapagkat ang ating hinahanap sa ating religious activity is to know God more and to be more like Jesus. If that is not happening, no matter how big the attendance is, no matter how grand the program is, we are not succeeding. Because every thirst must be quenched, every hunger filled, every question answered, every longing met, every weakness strengthened, every darkness enlightened. And so this is our goal. Never just be an attendee, but be a participant in the divine meal, to eat the words of Jesus. Metaphorically, sabi nga ni Lord, this is my body, eat me. I am the bread of life. This is my blood, drink me. In other words, let my essence be yours. Let my personality be your personality. Let me live in you. And let your death be my death. Let your sufferings be mine, your wounds mine, and my power yours. There's always an exchange that needs to happen when there is a spiritual exercise. And for the exchange to happen, you must give and you must receive. Because this is the circle of life, to give and to receive. Never permit yourself only to just give and give and give. Or never permit yourself only to just receive and receive and receive. Because you must inhale as much as you must exhale. This is the rhythm of life. So whenever you go to a church, whenever you go to a fellowship, decide that you're going to receive the goodness of God, the guidance, the correction, even the rebuke of God. And decide also that you will give of yourself, whatever it is that is in your means, to give to the fellowship. Because it is a give and take relationship. So do not just be a Martha. While it is good, as we have said, we must develop the taste for the better things. When you attend a spiritual activity, when you attend a church, a fellowship, a Bible study or worship service, even when you minister, identify the only one thing needed and prioritize it. Kasi marami nag-aagawan sa ating pansin. Halimbawa, pupunta kayo sa ganitong worship, what is needed? What do you need? Prioritize it. Do you need to be prayed for? Ask to be prayed for. Do you need to pray? Pray. Do you need to hear what people have to say so that you may be strengthened by the strength that God gives them at the present time? Then listen. Identify what you want. And listen well. And prepare yourself. Remember that the blessings that we receive from God is not limited by His capacity to give, because His capacity is limitless. The blessings we receive is limited by our capacity to receive. Parang bombilya rin po yan. Ang laki-laki ng power ng kuryente. Pero kung 10 watts lang kayo o Christmas light, alam nga namang lumiwanag kayo ng gusto.
Kaya kailangan nilalakihan mo talaga yung wattage mo, yung capacity mo. Ever-increasing glory. So identify the only one thing needed. What do we need? Spiritual learning, spiritual transformation. Transformation of yourself and of others. So that you may go to a worship and not really be transformed, because at the time you may be the agent of transformation of others. Sasabihin ng iba, hindi ko na kailangan mag-worship, okay naman ako eh. Pero baka kailangan ka nung iba. Bakit po ba patuloy na nag-aapoy ang isang siga dahil may mga bagong kahoy na inilalagay dyan para magpatuloy ang apoy? Bakit ba nakakita ako noon ng mga litrato ng mga Russian soldiers in the, in the dead of winter, somewhere near the North Pole na kung matulog sila, dikit-dikit, sobrang dikit-dikit, talagang walang kagalaw-galaw sa dikit kasi they need the heat of each other. At kumisan po mga kapatid, hindi nyo siguro kailangan yung church sa palagay nyo dahil you're okay, you are strong, you are happy, but go because some people might need you. In other words, minister, be ministered. This is what life is all about. So you should also prioritize the ministration to other people, especially if you don't have a screaming need for anything. When you go to the fellowship, you say, sino kaya dito ang kailangan kong ipanalangin? Sinong pwede ko encourage? Hindi, eto na ako, intindihin na ako, nandito na ako, pansinin na ako. Because there are times when you should be the ones to say that. Sino kaya dito ang nangihina? Tatabi kaya ako sa kanya? Lord, ituro mo kung kanino ako tatabi. Baka sa kaunting batian, ngiti, meron pala akong maibigay sa kanya na strength na wala sa kanya ngayon, pero salamat dahil binibigay mo sa akin ngayon. Every encounter must be a spiritual one. And every encounter must involve a transfer of power. Either you receive the power or people receive from you. Natatandaan niyo po yung babaeng dinudugo na humipo siya sa laylayan ng damit ng Panginoon. At biglang lumingon ng Panginoon, sinong humipo sa akin? Dahil sabi niya, naramdaman niya na may kapangyarihang lumabas sa kanyang katawan. So dapat nararamdaman natin may kapangyarihang pumasok sa ating espiritu. At meron din namang lumalabas sa atin pag nagmi-minister tayo eh. Subukan ninyo magpayo sa may problema para kayo nakipag-boxing, nakakapagod dyan. Talagang power comes out of you, but you know that it went to somebody who needed it. That's why we continue to replug ourselves to the source of that eternal power, our Lord, our God, our Creator. Kaya ting kumakanta, ting nananalangin, lagi nyo hinahanap, Lord, bless me, bless me. It's a matter of attitude. Dahil pag naghanap kayo ng irereklamo, maghahanap ka ng ipipintas sa katabi ninyo, doon sa church, sa upuan, sa ilaw, hindi rin kayo mauubusan ng ipipintas eh. Pero dumating ba kayo para yun ang hanapin? Kasi pag yun ang hinahanap nyo, makatatagpuan nyo yun. Whatever you need is found very near you. So what you find is not really what is there. What you find is what you're looking for. That's why if you're looking for God's grace, for God's power, you will definitely find it because it is everywhere. At kung hindi natin natagpuan yun, ibig sabihin lang, hindi naman talaga yun ang hinanap natin. So pinipili mo saan ka titingin, saan ka makikinig, dahil nandyan lahat ang mga makikita at maririnig competing for our attention. It's important to make the better choice. Identify what is needful in your life and in any situation. If there's any major lesson that we can learn from this story, it is to simplify so you can have more time and attention for the better things. Simplify.
Kuminsan, may mga churches na makikita mo, may kantata sila tuwing Pasko. Talagang major event yan. Minsan sabi ko nga, bakit nyo naman pinapahirapan ang sarili nyo na lagi nila kayo may kantata? Hindi naman kailangan tuwing Pasko kasi hindi naman lagi kayo may choir director. Kung minsan wala, hirap na hirap humanap. Minsan konti yung singer, hirap na hirap. Tapos nagsasampala na yung mga singer sa likod dahil talaga nagkakainisa na sa stress, sa pagod. Tapos kakatal, hallelujah, hallelujah. Palabas! So, bakit hindi nyo simplihan? Kung ang kumanta 100 boses o isang tao, basta anointed ng Panginoon, tatablan pa rin ang nakinig. So bakit kailangan pagkarami-rami kung talagang konti lang yung singer, di kontian? Bakit kailangan maging grand kung nagiging stress? Bakit kailangan gawin ang mga pinagagagawa ng mga Kristiyano? Meron naman wala nang tigil ng kapapagawa ng mga building, wala nang ginawa kundi gatasan lahat ng tao dahil magbabayad ng yero, ng pako, ng bubong, ng glass, ng aluminum. Kaya linggo-linggo na lang 5 ang koleksyon. Wala nang ginawa kundi manghingi. Hindi naman pahinga ang tao. So di, simple na lang muna kung wala mo na magpahinga lahat. Ang napakahalaga pong wisdom na dapat na de-develop ng mga anak ng Diyos is to know when to stop. When do you stop? When do you stop increasing the choir's grandness? When do you stop buying things? When do you stop doing programs and just rest? Ang Panginoong Jesus nga, sabi niya, ang dami-daming tao, hindi magkamayaw, walang kapahi-pahinga siya at ang kanyang mga disciple. Anong ginawa nila? Very un-Christian. Sabi ni Lord, hali kayo, umalis tayo dito, pupunta tayo sa tahimik na lugar at magpahinga tayo. Nakita nyo, very un-Christian si Kristo. By the standard of the church today. Kasi ano sasabihin sa inyo ng church? O mamatay ka, mapudpud ka, maubos ka, basta maglingkod ka dyan. Dapat mahal mo yung mga taong pinaglilingkuran, pero una, minamahal mo yung worker. Hindi yung mga worker ang mga pinakawalang kaligayahan, sila ang pinakamanga tuyong-tuyo ang spiritual life, at yung mga worker ang walang kagana-gana sa Diyos dahil hindi na sila na-feed. Channel na lang sila, hindi sila nakakakain, sandok na lang sila, sinasandok dito, dinadala sa tao, pero instrument na lang sila. So it is important, say ano ba ang ginagawa ko? Okay, worker ako, nandito ako sa church, anong dapat kong gawin para maipaglaban na lagi rin ako na-feed? Na hindi lang ako spare part na isang programa para umandar ito, tapos lahat na blessed ako, hindi. We must continue to look for the better choice. And it is important to simplify. Simplify many things. Sinabi na nga ni Lord, Martha, many things are not needful. Baka naman magpapakain ka lamang dyan, ipaksiw mo na lang yung bangus, ang gusto mo pa naman kasi irelyeno, di ang trabaho. Ganun din ang ending, nabusog din yung mga tao. Yung paksiw, ihulog mo yan dyan, lagyan mo suka, sili, lagyan mo na kaprasong luya. May kakainin na tayo mamaya, pero yung gusto pang elaborate na yung isda, may borda-borda pa yung mata, mapapagod ka talaga niyan. So simplify. Many things are not needful, even in a fellowship. Remember yung sinabi ni Lord that the gate is small, and the road narrow that leads to life. Ano pong ibig sabihin nun? One reading is salvation. We're free to read it that way. But of course, like any other biblical teaching, there are many layers to read. And one layer is not only life after death, but sabi niya, the door that leads to life. Life here, life now. Sabi niya, the kingdom of God is upon you. It is in your heart. And why is the door small? What happens when the door is small? First of all, you don't always see it. Malalampas-lampasan mo kasi maliit eh. Ano pa? When the door is small, you probably have to stoop to get in. Baka mababa yung pinto. Hindi pwede yung chin up na papasok at yuyuko ka, gagapang ka para ka pumasok. O kaya ang liit-liit ng pinto, dapat ka magpapayat para magkasya. So ano yon? Baka may mga dala ka, mga baggage, mga pride, ang dami-dami mong gamit na bit-bit na dala, meron kang kirida, meron kang bisyo, hindi ka makakapasok, kailangan bitawan mo yan para ka makasuot. The door is small that leads to life. Hindi pwedeng kasama mo na yung lahat ng kasama mo sa kasalanan. Maiiwan sila kasi makipot ang pinto. Pero ano daw yung malapad na pinto? Marami pumapasok doon. Kaya dalat, bisyo mo, kasama mo, everything, pasok kayong lahat. But this leads to destruction, Jesus says. Once more, the theme is simplify. Because there are many things that if you never stop clinging to them, you will never be able to enter the narrow door. You will never be able to find life.
simplify. Ano ba ang dapat nating pinagtatatanggal para gumaan ang ating paglalakbay? And do not hesitate to choose the better thing and then to make a stand for it like Mary did. Kumisa naman, you will choose the better thing, pero pag may nandilat na sa'yo, may kumaway, may nagalit, bibitawan mo na yon, then you settle for the good. Do not be men pleasers. There are times when we really have to make a stand so that we will really grow in the Lord. Hebrews 11:40, God had planned something better for us. Better than our own personal plans for ourselves. Do not be directed away from your ministry, from your growth, from what is better by a Martha, no matter who that Martha is. Tatandaan niyo mga kapatid, pag mag-uumpisa na kayong lumago sa Panginoon, may susulpot na Martha who will demand that you be with them, that you stop your growth, that you stop giving time to the Lord because there are other things to do. Iba-iba ang itsura ng Martha na yon, iba-iba ang pangalan, pero ang misyon, pareho lang. Ilayo kayo sa napili nyong mas mabuti. Kaya dapat, pag nagpasya tayo, maninindigan. Martha can take you away from the better, like from the feet of Jesus to the feet of idols. Pwede kang dalhin dyan. Our Marthas can take us away from fruitfulness to less fruitfulness, or probably to fruitlessness. That Martha can take you away from peace to a life of trouble. Mga estudyante, this Martha can take you away from the classroom to the mall, kung sino man yun. This Martha can take you away from the ministry to mga gimmick at mga kung anong mga less important activities. From work to idleness. Marthas can take you away from your family. Yung mga may pamilya ka na, kakalong-kalong pa sa'yo, dapat yan ay inihahagis. No? Dahil pagka naging hospitable ka dyan, ilalayo ka niya. And these Marthas can take you away from greatness to irrelevance. Maraming Martang naglipana sa buhay. Of course, we are now stretching what Marthaness means. Not to demonize the Martha of the biblical story, dahil hindi naman siya masama. Gusto lang niya mag-settle for the good. Proverbs 1:10, my son, if sinners entice you, do not give in to them. Huwag kang papayag na madala ka sa mali. So foremost in Jesus' priority was teaching. He did it and did not let Martha take a pupil away from him. Foremost in Martha's priority, Mary's priority was learning. She sought it and did not let Martha stop her. Foremost in Martha's mind was a good but not the better priority. What is the challenge of these characters to us today? Check your priorities. Are you settling for the good? Have you made a choice for the better? Make a stand for it. Could you be relegating learning from Jesus to lower level priority? Pero sa atin nga po, ang tagumpay-tagumpay ng Panginoon ngayong panahon na ito dahil pinili niyong nandito tayo, we fellowship, we sing, we worship, we bring our offering. What can be better than that? Tell me, makakaimbento ba kayo ng ibang activity ngayong panahon na ito better than worshiping? I don't think so. Because to worship is to be with our God and with God's people. Probably, there's just one other thing na pwede nating sabihin, pwedeng bigyan ng panahon, and that is to do good to the needy, to do good to the sick, to the weak. And probably that is the only activity that may allow us to set aside this kind of activities dahil yun man worship of God. Sinasabi that pure religion before God is to visit the sick, the orphans, the widows. That doing good to people is a very high level of religiosity. At huwag tayong magpapadala sa mga pagpapahalaga sa maliliit na bagay at pagpapalaki sa maliliit. Matthew 23:23, the Lord's rebuke to some hypocritical people. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give 1/10 of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. So what are we trying to see here is that yes, there are good and there are better choices. That we should never neglect the more substantial aspects of our faith.
1 Corinthians 2:2, I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. So to focus on knowing Jesus is a great priority that we can do. But to focus on knowing Jesus means not knowing about many other things. Tulad ng isang kilala ko po na nagpakadalubhasa at may PhD tungkol sa kamatis. Talagang doktor siya, PhD, kamatis. No? Specialty tungkol sa kamatis. Pero pag tinanong siya tungkol sa okra, wala siyang alam. Bawang, hindi na rin niya alam. Kasi pag inalam mo ng inalam ang isang bagay, nawawalan ka ng oras para sa iba. So, pag inalam natin ang inalam ang mga tungkol sa Diyos, kinilala natin ang kinilala si Jesus, it goes without saying that you will have to neglect knowing other things. Marami na tayong hindi gagawin, hindi na aalamin pa sapagkat di naman natin kailangan para magbigay tayo ng mas maraming panahon para sa Panginoon. What simplification must you do in order to have more time and more space for Jesus? What downsizing must you do in order to have more time and space for Jesus? Ang kaagaw lang naman ng Panginoon sa ating panahon para siya makilala, makaulayaw, makasama, yung mga ibang binibigyan natin ng priority Yun lang naman. Kung kayo po ay isang family man, prioritize your wife, your children, your family, and knowing God and your ministry. Then marami ka nang hindi gagawing iba. Bukod sa yung kailangan gawin na trabaho. Hindi pwedeng may mga nakasingit pa dyan na kung ano-ano kasi magkakanda, sabog-sabog ng iyong oras at meron ka ng nanakawan para lang pagbigyan ng iba. Ganon din ang isang may bahay. Kung ikaw ay isang anak na kabataan, estudyante, anong priority mo? Ang maging matapat sa iyong mga magulang, mabuti sa iyong mga kapatid, mag-aral, at ang lahat ay para na sa Panginoon. So marami ka na rin hindi gagawin. Marami kang hindi pag-uubusan ng oras. Siguro kailangan mag-cut ka rin ng oras ng kate-text. Kapupunta sa mall, kapapanood ng kutakot-takot na sine. Kasi 24 oras lang ang oras nating lahat. And in that aspect, we are all equal. So kanino natin ibibigay ang panahon? Kanino natin ibibigay ang oras? Laging tatandaan nyo, merong nawawalan at may binibigyan. Because the law of impenetrability is clear. Only one thing occupies one place at one time. So if we're going to know Jesus, we should sit there like Mary and never mind na hindi relyeno ang bangus. Maglabas na lang ng Skyflex. Pwede naman siguro. Bakit kailangan pang maglabas ka ng ginawa mong braso de Mercedes? Ang mahalaga lang, may pagsalusaluhan, may kainin. Huwag na kailangan masyadong maluho o maarte dahil kung mawawalan ka ng panahon for the better thing. Kaya karamihan, pag may Bible study, yung host ang lugi. Kasi hindi siya ang nakaka-concentrate. I say, nag-host na rin lang kayo, dapat kayo ang number 1 makinabang. So, simplify. Philippians 3:7-9, but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, I may gain Christ. At sino man po ang merong kanyang pananaw na anumang bagay ang kanyang tanggihan dahil ang kanyang pinaunlakan ay ang imbitasyon ng Panginoong Jesus at yun ay itatrato na lang niyang baliwala at basura lang kesa naman pahalagahan pa niya, ang ganitong mga tao ang magkakaroon ng mas lumalalim na pagkakilala sa Panginoon. These are the people who will experience God in many dimensions, in ever deepening ways, in ever expanding concentric circles. It is important to prioritize. And to prioritize, we simplify. Heavenly Father, we ask you to give us practical wisdom. There's longing in our hearts to know you more, O God Almighty, Creator of heaven and earth. Pero napakarami pong nakikipagkompetisyon sa inyo. Umaagaw sa aming loyalty, sa aming resources, sa aming panahon, sa aming time, talent, treasure. Give us, Lord, eyes that see. Give us wisdom so we may always make the right choices. May we never ever be tempted between good and bad because that is not fitting to your people. And even more so, may we not be confused between good and better and between better and best. We know, God, that what is not important 10,000 years from now is probably not really important.
So turuan mo kaming huwag magpahalaga sa mga walang kwenta. Palampasin na lang namin ang mga di naman talaga mahalaga. That we may not be too attached to anything, to